Alright, magandang araw, magandang hapon sa inyo lahat dyan mga taga Davao, no, na nag-aantay dito sa ating Coastal Road Rojas segment or segment B. So it's day 4 na atin tong sinimulang subaybayan kung kaya ba talaga itong gawin ang ating kalsada, yung ating Coastal Road segment B in just 11 days, no. So nakatatandaan ho natin na December 4 dito nag-inspect si DPWH Secretary Dizon and PBBM sa ating tulay sa may Bukana Bridge, and ang sabi nga nila na by December 15, 2025 ay passable na ho yung ating tulay sa may Bukana Bridge. So ngayon, syempre lahat nga tayo napapa-curious, no, or napapatanong, mga taga Davao tayo na nag-aabang talaga na madaanan natin kahit paano yung segment B muna, no. So parang nagtataka tayo na paano kaya mangyari yun na madadaanan na magiging passable yung ating tulay by December 15 kung itong ating lagusan dito sa may Rojas segment ay hindi pa tapos, no, hindi pa nga nagawa yung yung mga culvert, box culvert, yung daanan. So yun nga, pinuntahan agad natin kinabukasan like December 5 at nakita ko natin dito na mayroon silang ginagawa. Ibig sabihin na kumbaga yung construction is ongoing, and sinabi sa atin, no, ng ating nakausap sa construction site dito sa area na parang engineer yata yun, no. So, sige, engineer na lang muna. Di ko alam kasi kung engineer siya. Anyway, so sabi nga niya, gagawa yan, sir, kaya yan. Kasi ang gagabitin dito asfalto lang naman. O, kasi sabi ko, kung gagawin mo yan, ilang araw, di ba, matagal bago matuyo yung yung semento. 11 days ang aantayin natin, or malapit na mag-December 15. Sabi niya, hindi problema yon kasi ang gagamitin natin ay asfalto. O, sabi ko, paano yan? Meron pang box culvert na hindi pa nabaon. Sabi niya, hindi naman gagawin yan. Kumbaga, ang mangyari, temporary lang muna na madadaanan itong lane na ito. So, kabali, sa mga hindi nakakaalam, no, itong for trivia lang, no, or for your information, mga taga Davao, itong ating coastal road dito sa segment B ay itong daanan, ano ba tawag ito, yung approach, no, papuntang roundabout, ay meron siyang 6 na lanes. So ibig sabihin dalawang lanes para sa mga vehicles, tapos isang lane naman para sa mga pedestrian or sidewalk. Para bang sa sa mga diyan sa may nadadaan natin segment 1 sa may Matina, sa may Times Beach, no. 'Di ba? Dalawahang lane, so 4 lanes lahat plus mga sidewalks para sa mga pedestrians or mga cyclists. Anyway, so ito na 'yon, no. 6 lanes. So ang mangyari diyan, ito daw itong kabilang bahagi, itong right side ay hindi pa siya magawa-gawa, no. Like siguro mga next year pa yan. Gawa nung kakatapos lang daw ma-solve nung issue sa right of way or yung tawag nito mga nagmamayari sa mga bahayan. For example, yan, may mga hindi pa na-demolish pero so far okay naman na daw na yan, sabi ng mga kapitbahay natin dito, no. Sila Maring, no. Maring Marites, no. Sila Marites. Sabi nila okay na daw yan, wala na issue, 100% complete na daw yung yung fix na daw yung about sa right of way or sa mga bahayan. So ngayon, ito lang daw muna ang magagamit, sabi nung engineer, no, na dalawang lane daw muna. Like dito na lane, itong left area kung saan kikita mo yan, may mga pison yan eh. Sorry. Ayan, pison. Where are you, pison? Ayan, pison yan, ha. So fina-flatten niya itong area na to dito, itong kalsada. So dito ilalagay ang ibubuhos yung asphalt. So yun nga, sabi niya is ito yung left lane, gagamitin to as two-way lane, no, papunta dito paparito. So ano siya, ibig sabihin possible na madaanan na siya bago mag December 15. O, possible na siya, like mag-inaugurate na ngayong pwede nang ma-inaugurate ngayong December 15 sa tulay. Kasi ito na nga, meron na tayong lagusan dito. So pag mangyari yan, alalahanin natin na meron na tayong matitipid na at least hindi bababa sa 3 or 4 kilometers long na distance. Kita mo yan si Kuya, di ba, nakakadaan na yung mga tricycle dito. So mga nasabi dyan na kapag daw uulanin, babahain, lulutang lang at magigiba lang yung asfalto. Ang sabi naman ni Kuyang engineer doon, sabi ko sa kanya yun sabi niya hindi daw mangyayari yun kasi hindi naman sila basta-basta gagawa na lang ng asphalt, ang tawag dito, mag-apply ng asphalt or maglagay ng asphalt, maglatag kung walang quality inspector or quality checking, gano'n, no. So meron daw quality checking na mangyayari. So ibig sabihin talaga pulido. At hindi daw yan temporary. Sabi iba, baka daw temporary lang, masisira din agad-agad, like gagawa naman ulit ng bago. So ang sabi naman ni Kuyang engineer ay hindi daw totoo yun kasi ang buong coastal road daw talaga natin ay gawa sa asphalt or made of asphalt. O kita nyo to, mayroong dumaan na na 4-wheel vehicle. So ibig sabihin pwede nang madaanan ang area, no. So Rojas Avenue, tapos ito man yung Quezon Boulevard, and yan sila Kuya. Passable na siya, no. Galing.
4-wheel vehicle yan. Kanina mga tricycle lang yung mga nakita natin, mga padjak. Ngayon, mayroon na tayo nakita ng pick-up truck. So, pag mamayari, marahil ito ng ano, no, mga taga-construction area or mga employee. So, kita natin no, sa unahan. Puntahan pa natin, ha? Nang sa makita pa natin yung dulo kung gano'n na ba siya ka-flat. Kahapon, linggo. So, nakakatuwa kasi, or nakakahanga kasi nga talagang seryoso, no, sila sa kailang sinabi ng mga taga rito, ha. Oo, hindi naman walang, kumbaga, sure si sir, yung nakausap ko dito na matatapos na siya by bago mag December 15. Kasi nga, eto, two-wheel lane. Ang left lane gagawing two-wheel lane. So, kahit paano, asphalt. So, yung mga nasabi dyan na baka na-pressure lang. I think, hindi rin zero na-pressure pero parang tama lang talaga. Pinag-aralan siguro ni Vince, sino yun? Si Dizon, tsaka si BBM, wala. Hindi uso sa kanya yung ano, no, pag-aaral, yung study. Tamad yan, o alam niya naman anong gusto niya na sa buhay. Isa lang talaga ang interest ni PBBM. Alam niya na yan. So hindi na kailangang banggitin. So mas ano pa, masasabi ko pa na ito si Secretary, DPWH Secretary Dizon, baka siya pa yung nag-aaral. Pinag-aralan niya to, no? Bago nila sinabi na by December 15 kasi lalabas sila sinungaling, di ba? Kung hindi nila inustudyohan, pinag-aralan, kung hindi sila nagkipag-konsulta sa mga nagtatrabaho dito, kung hanggang kailan ba pwedeng i-rush. Hindi man ganoon i-rush, kumbaga ilang araw pwedeng gawin siya, no? Kumbaga as soon as possible. So siguro sinabi ng mga taga rito, ng mga natatrabaho rito na by December 15 pwede na siyang madadaanan. Or pwede siyang magawa, pwede siyang matapos by December 15 by hook or by crook. Rain or shine, 24/7. Pero hindi naman talaga 24. I don't know kung 24/7 ba kasi di ko naman nadaanan dito ng madaling araw. Kagabi kasi gabi na yun eh. I mean kagabi like mga alas 7 may gumagawa pa ng trabaho, which is common naman kasi yan sa mga construction area, no? Kasi yung iba nga pakyawan, no? Yung mga kontraktor pakyawan, pag sinabi kasi pakyawan, early as possible yung mga yan, ginagawa nila yung trabaho. Oo, na matapos agad-agad kasi nga pakyawan. Tumagal man o mapabilis ang trabaho, same lang yung talent fee na nakuha nila. And yun, mas maganda, mas choice nila na mamadali yung trabaho, tapusin ng mas maaga yung proyekto para pag mayroon mang panibagong offer, panibagong project, makukuha kagad nila kasi wala na silang trabaho, wala na silang project, tapos na. Ganon, no? So yun, bali 24/7 or rain or shine talaga dito, by hook or by crook, kailangan matapos ang taon nito. Itong kalsada natin dito sa may Coastal Road, Rojas B, Segment B, Segment B or Rojas Rotonda or Rojas Extension area. So di ba nakatawa, no? Ayos. So ano siya, it's a good hope or hindi siya false hope, ha, na sinabi sa atin or na sinungaling sila. So maaring pinag-aralan nga niya, no, ni DPWH Secretary. Tinanong niya ang mga taga rito kung ilang araw kayang gawin ng mga nagtatrabaho dito. So yun na nga, ang sagot is kaya nilang gawin bago mag December 15. So okay, ilang araw na pa tayo ngayon? Monday, no? So it's December 8. So 4 sinabi, 4, 5, 6, 7, 8. So it's 4 days na ngayon na paggawa dito sa sa daanan. So meron pang 6 days or 7 days left to go. Dali lang yan, kuha yan. 7 days to go bago mag December 15, bago mag-inaugurate sa tulay or mag-ribbon cutting. So I don't know kung sino mag-ribbon cutting dyan or mag-inaugurate. As far as I know, ang inauguration, lalo pag mga public properties, mga public entities, mga ganyan, basta government projects, tapos syempre may kinalaman tayong mga tao dyan, parang meron yatang mag-witness ng mga madlang people. So sana pag mag-ribbon cutting si PBBM, tsaka mag-ribbon cutting or mag-inauguration this coming December 15, sana wag silang matakot, oo, sa mga taga Davao na kasi karapatan namin mag-attend, karapatan namin mag-witness kasi kami ay mga taxpayers money, we're Filipino, oo, regardless kung anong kulay ng kulit meron kami, no? So we're Filipino, we're taxpayers, we're voters, no? Isa kami sa nagpapanalo sa inyo, Sir BBM, kaya kayo, no? Magpakapanatag kayo sa inyong loob, huwag kayong mag-alala, hindi kami mga dangerous people dito sa Davao City. In fact, Davao City noted as the most safest or the safest city in the Philippines in terms of crimes, heinous crimes, gano'n, no? So pagdating din naman sa disiplinadong tao din kami, may mga pinag-aaralan din kami dito, mga edukado kami kahit paano, no? Ay hindi namin kayo kayang tawag nito, saktan. hindi walang gano'n, no? Kasi nga kahit paano pa rin kayo, matatawag pa rin kung dignitaries pa rin kayo, no? Delegates kayo from Manila. So kahit pa ganyan kayo, kahit pa kayo ay kung sabi nga ni Manang Aimee ng iyong ade, ng iyong kapatid, no, na ikaw daw ay naggaganon, so
andun pa rin naman yung respeto namin sa iyo bilang isang tao. Oo, hindi ka man namin nirerespeto bilang isang leader ng bansa kasi nga wala naman talagang karespeto, di ba? O anong taon na, anong petsa na, wala, hindi nyo pa rin nahuli-huli si Saldico. Ang laki-laki ng pondo ng iyong confidential funds, pero hindi mo pa rin nakuha siyang pauwiin sa Pilipinas. Si Tivis, si Congressman Tivis, si Alice Go, aba, mabilis pa sa alas 12, no? Kuha nyo na agad sila. Samantalang itong si Saldico na billions of billions na ang ninanakaw, hindi nyo kayang mapauwi, hindi nyo kayang makuha, di ba? O si Tatay Digong na lang, for example din, di ba? Wala namang kasalanan yung matanda. Like, sabi natin na hindi pa siya, kung meron siyang kasalanan, pero dapat i-prove nyo talaga siya na guilty, di ba? So, innocent pa rin siya kahit paano. O, pero ayun na, pinadala niya na, pinadampot niya na sa ibang planeta, pinadala niya sa The Hague, di ba? So, ganun yun. So, sorry. Hindi kailangan mag-sorry. Ganun yun eh. Respect begets respect, pero dahil wala kang respeto sa konstitusyon ng bayan ng Pilipinas, hindi ka rin nirespeto ng mga taong bayan bilang presidente. Siguro as tao pwede, ganun lang. Anyway, so napolitics na tayo dito, no? So yun lang ang natin update dito ngayon, and that should be all. Thank you for watching.